Good morning mga ka-PJ. Yan, kumusta dyan? Kumusta? Biyahe na, biyahe. Nakarami na ba ang lahat? Ayan, so magandang araw sa inyo lahat. So tungkol pala doon sa nagtatanong kung meron pa rin bang cash lane yung Inlex saka Islex. Meron pa po. Kung halimbawa meron na kayong RFID at wala lang laman to, pwede kayong pumasok doon sa no RFID. May cash lane doon, pwede kayo magbayad. Kaya lang minsan hindi 100% yan, may sablay doon. Kasi nangyari na rin sa akin yun, naranasan ko yun. Yung nagbayad ako, pumasok ako doon sa no RFID. So na-detect siguro ng system, na-charge ako kahit nagbayad na ako. Siyempre tanda naman natin na kapag wala tayong laman, doon tayo papasok, di ba? Talagang nagbabayad naman tayo. Ang problema, yun nga, na-charge. At hindi lang sa akin nangyari yan, maraming tropa na namin na nabiktima din sa ganyan, na nagkakaroon sila ng balance, no, doon sa Skyway, Inlex, Islex na yan. Nagkakaroon sila ng negative balance, no. Siguro nga na-charge minsan, nadidetect ng system. Pero ngayon hindi na masyado. Dati meron yan, pila lang kayo doon sa no RFID. Doon kayo pumila kapag wala kayong laman or wala pa kayong talagang RFID. So yan. Pero yung iwasan nyo dyan, yung span nya, huwag kayong umakyat dyan kung wala kayong laman or wala kayong RFID. Yung span nya na yan, yung packet ng HarborLink, yan, walang dyan, walang cash lane dyan. Maaaring hulihin kayo dyan, ano? May mga kasama na ako na hinuli dyan. Tapos doon sa Santa Misa, yun, huwag yung papasukin yun. Or huwag kayong bumaba doon. Kung galing kayo ng Valenzuela, akit kayo ng Inlex connector, tapos bababa kayo ng Espanya, wag, kasi walang cash lane doon. Uhulihin po kayo doon. At saka doon sa may Santa Misa, okay? Saka doon sa may Cavitex naman, doon sa may pa-exit ng C5 extension, naninita din doon pag wala kang laman, ano? Yun lang ang iiwasan sa sa ngayon, kasi yun yung nakikita ko at yun na yung alam ko na hindi pwedeng pumasok, okay? At saka doon sa nagtatanong kung gumagamit daw ba ako ng saver, kung ibig nyo pong sabihin kung ino-on ko yung aking saver, no, ay kasi pwede kasing i-off yan, pwede rin i-on kung gusto nyo. Pag i-off mo yan, yun, hindi ka mapapasukan ng saver. Pag i-on mo yan, yun yung mapapasukan ka kapag mayroong nagbubuk na saver yung ginagamit nila. Pagka saver kasi, medyo mababa po yun ng 15%, ano, kumpara doon sa regular na booking na halimbawa yung 4-seater. Kasi yung saver na yan, 4-seater lang din yan, 4 lang dapat ang sasakay dyan, okay? So mas mababa siya ng 15% doon sa regular na booking ng 4-seater, okay? So yun yung ibig sabihin ng saver. Pwede mong i-off yan, pwede mo yung i-on, nasa sayo yan. Para sa akin, ino-on ko talaga siya kasi sayang din naman kung matagal kang hindi mabubukingan, sayang yung oras mo, di ba? Kahit pa paano, mababa man siya, mas mataas naman yan kumpara doon kay InDrive. Kaya okay na rin yun kahit mababa, basta importante kumikita. Yan naman importante, kaysa tumambay ka dyan sa puno ng kahoy, di ba? Abutin ka ng 2 oras, 3 oras bago mabukingan, di ba? Pwede na yan pagtsagaan. Yung iba kasi di ko malaman kung nagagalit sila kay Grab, gusto nila alisin yung saver. Alam nyo, diskarte ni Grab yun yung panlaban niya kay InDrive. Hindi naman po pwede asan lang nanantasan yung pamasahe, may kalaban nga siya, di ba? Parang business yan Kung nakikita mo, yung business mo, wala nang bumibili kasi mataas ka, may mga bagong pasok na mga competitor, di ba? Mas mababa, ano gagawin mo? Talagang lalabanan mo yun, di ba? Kung hindi mo lalabanan yun, kaya yun yung panlaban niya, yung saver. Kung hindi mo labanan yun, wala ka, walang bibili sa'yo, lalangawin ka, di ba? Hindi naintindihan ng iba, gusto lang mataas ang presyo. Kasalanan din naman natin kasi tinatangkilik natin si InDrive, di ba? Kung wala tumatangkilik dyan kay InDrive, wala nang driver dyan, kahit maraming magbubuk dyan kasi mura, kung walang driver, wala, nga din sila, di ba? Tinatangkilik natin kaya kasalanan din natin yan. Kaya huwag tayong magreklamo sa saver, okay? Importante, nakasurvive tayo, yan naman importante. Makasurvive tayo, may iuwi tayo sa ating pamilya, no? May papakain tayo, di ba? Ako, aminin ko, kinukuha ko yung saver, pero may kinikita pa rin naman, di ba? Nakakapag-uwi pa rin naman ako sa pamilya ko, hindi naman kami nagugutom. Yun lang naman ang importante.
importante sa buhay. Importante meron kaysa wala, kaysa magreklamo lang tayo ng magreklamo. Wala rin mangyayari. Kahit murahin man ang murahin dyan si Grab, wala naman siya magagawa. Negosyo yan eh. Hindi naman din niya pababayaan na babagsak lang yung negosyo na ng basta-basta na lang. Pero aabot tayo sa ganun, na sobrang bagsak na kapag dumami na yung ano niyan. Eh talagang lahat tayo, mangyayari niyan, nagkaroon na ng price war. Ano? Bababaan na ng pamasahe. Patay na lahat, pang taxi, kawawa na yan lalo. Di ba? Eh wala na eh. Ganun ang mangyayari talaga. Tinatangkilik natin eh. Di ba? Ganun lang naman yun. At saka doon sa mga nagtatanong kung gusto nilang sumali sa grupo namin, antay lang po kayo ha, at medyo inaayos namin yung grupo no. Siyempre gusto natin solid tayo kay Grab. 'Di ba? Solid tayo ginagasusan tayo ni Grab. Pinapakain tayo ni Grab pag may mga meeting, 'di ba? Humihingi tayo ng pabor kapag nagka-problema tayo sa ating account. Halimbawa, meron tayong problema, malay natin isang araw nagka-problema tayo sa pasahero natin, pinagbintangan tayo ng ganito, makakahingi tayo ng tulong basta't alam natin nasa tama tayo, wala tayong ginawang masama. Yan ang importante ng alliance eh. Yan ang kagandahan kapag mayroon kang alliance. May mag-assist sa'yo, may makukunta ka na, sir, baka pwedeng tulungan, wala naman akong ginawang kasalanan, di ba? Nasa tama ka, wala ka talagang ginawang labag, di ba? Sa patakaran ng Grab, di ba? Matutulungan tayo, di ba? Kasi may contact tayo. Yun ang kagandahan pag may ano ka, member ka niyan. Kaya nga may alliance para labanan yung mga kalaban ni Grab, di ba? Hindi yung tatangkilikin din natin yung kalaban. Kaya nga tayo alliance eh. Yun. Kaya antay-antay lang kayo. At magkakaroon tayo ng ano yan, meeting. Mag-ano ulit ako, maglalabas ulit ako ng video niyan para dyan. Para magkita-kita tayo. Yun nga lang, talagang yung inaan namin dyan solid Grab lang talaga kasi siyempre mahiya din naman kami, di ba? Mahiya din naman tayo, may meeting tayo kay Grab, hihingi tayo ng pabor tapos bumibiyahe tayo sa iba, di ba? Parang ano naman, hindi maganda din yun. So ng grupo namin solid Grab lang talaga. Doon sa mga bago lang, wala pang karanasan sa grupo, sa Selo, sana ang isa sa ano din namin, huwag mahiyain. Kasi yan ang purpose ng grupo nang magkakaroon ng Selo no? Mag-uusap tayo sa biyahe para hindi tayo aantukin, hindi nagsasalita. Ilang araw na hindi nagsasalita, dapat magbibigay ka ng opinion mo, magbibigay ka ng impormasyon kung anong status ng area mo. Matraffic ba? May banggaan ba na nangyari? Parang ganon. Kumbaga, kahit pa paano, mapapadali natin yung biyahe natin. Di ba? Kunwari, Roas Boulevard, mag-shout ka na Roas Boulevard. Sobrang tukod yung traffic dahil may banggaan. So, yung tropa na dadaan sana doon, makakaiwas siya. Yun yung purpose natin. Kaya, tayo ay may grupo. Hindi yung tatahimik-tahimik tayo. Huwag tayong mahihain. Isipin natin na tayo ay magkakapatid. Tulungan sa kalye, di ba? Yun yung ano natin, yun yung gusto namin na mangyayari sa grupo. Solid. Kahit hindi ganun karami, importante yung solid talaga. Walang bastusan, may respeto sa bawat isa, di ba? Walang hilahan pababa. Sabay-sabay tayong aangat, di ba? Hindi pa pwede yung manglalamang, di ba? Hindi natin pinapayagan yun yung ganun. Okay? So sa mga may gusto, tabayanan nyo lang at sasama ko sa vlog kung kailan yun. Ang oras natin ngayon ay alas 8:55 na, no? At yun, medyo hindi masyado maganda yung buhos ko ngayon. Parang uubuhin yata ako. Minom na ako ng gamot. Kaya kahapon wala ako sa mood na magbibiyahe. Kasi parang maano yung sipon ko tsaka yung ubo. Sana mawala ito agad. Ininuman ko na ng gamot. Siguro kasi sa panahon natin malamig lamig, init. Okay? Yan, so shoutout nga pala tayo kay Wagdo123TV. Yan. Magandang umaga sa iyo dyan, sir. Ingat sa biyahe. At merong tanong yung ating subscriber na si Kinmark de la Piña, sir. Pag pauwi na po kayo, sa tollgate na po ba kayo dumadaan o sa main road pa rin?
Depende sir. Sa akin kasi, pag umuwi ako, siyempre gamitin natin yung ating my destination, ano? Halimbawa, pa Valenzuela, galing ng airport, maisip mo yan, my destination, papuntang Valenzuela. Para yung papasok sa'yo na booking, ay papunta din ng Valenzuela, no? Kasi sayang din naman uuwi ka ng diretso. Sayang sa gasolina, di ba? Kung wala kang maisakay, di ba? Kaya nga dapat lagi kang magtitira ng ng city na tinatawag, para pag uwi mo, yun ang gagamitin mo, di sayang sa gasolina. Pero kung nagmamadali ka na, paldo ka na, laki na ng kinita mo, gusto mo mag skyway ka na, para gusto mo na mag-away, antok na antok ka na, di ba? Nasa sayo pa rin naman yun. Pero sa akin, sayang din yun. Malay mo, makakuha ka. Kung halimbawa, taga Valenzuela ka, may nakuha ka, galing airport, laki nun, di ba? Mahina na 600 yan. Yun lang. Yan, so ang oras natin mga ka-PJ ay alas 12:34. Okay? So ang earnings natin ngayon ay 3,470 na tayo. At naka 17 na bookings, ano? Dito tayo sa ating KGR, 380 na tayo out of 445. Konti na lang mga ka-PJ, nandito tayo ngayon sa Alabang Festival Mall, no? Nakapaghatid tayo dito. Sige, update ko kayo ulit mamaya kung magkano yung ating maging earnings ngayong araw. Let's go! At yun na nga mga ka-PJ, dito na ulit tayo magtatapos. Ang oras natin ay alas 6:37 na ng gabi, no? Ng March 22, 2025. At ang earnings natin ngayong araw ay 5,730 plus merong tip na 50 pesos. Ayun, no? At naka 25 na bookings tayo, no? Tapos yung ating KGR, tingnan natin kung ano ang nangyari. Alright, yan, no? Naka 388 na tayo out of 445. 57 ang kulang. Kilo, okay na yan. Kunti na lang yung ating titiisin yan. Maaabot na rin natin yan, no? Okay, so nandito na ako sa Makati mga ka-PJ. At yun na nga, ako ay magpapahinga na para bukas maaga ulit tayo. So ayan mga ka-PJ, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at palaging pagsuporta sa aking mga vlog, ano? Maraming salamat po sa inyo lahat. At kahit medyo hindi maganda yung pakiramdam natin kahapon, buti ngayon medyo gumaganda-ganda na ng konti dahil nga nakainom tayo ng gamot. Salamat sa Solmux Advance tsaka Digolgin No Drowse, kasi para panlaban. Mahirap magkasakit, bawal magkasakit ang katulad natin na pamilyado, at tayo lang ang inaasahan ng ating pamilya. Bawal na bawal magkasakit. Alright, so hanggang dito na lang muna. So, ingat-ingat doon sa lahat ng mga nagbibiyahe ngayon mga ka-PJ, at doon sa bibiyahe pa lang, no? Iingat po tayo, no? At tulad ng paalala ko, iwasan na ang maghatid sa mga maliblib na lugar kapag alanganing oras na. Alright, so ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios.